Arangkada na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operator at driver ng bus. 10,000 piso ang natanggap nila pero sapat ba yan sa mahal ng petrolyo? Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, may mga naging problema ba sa pamamahagi ng fuel subsidy? Julius, so far wala pa naman tayo natatanggap na balita na nagkaroon nga ng problema sa pamamahagi ng fuel subsidy mula sa DOTR. Pero aminado ang mga operator, particular dito sa PITX kung saan personal nga na namahagi si Pangulong Bongbong Marcos na tila kulang at masakit sa bulsa yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa merkado kung saan ang mga operator daw mismo ang pumapasa ng mga gastusin para rito. Personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si DOTR Secretary Giovanni Lopez ang pamimigay ng 10,000 pesos na fuel subsidy sa mga bus operator kada unit sa Parañaque Terminal Exchange o PITX. Tulong ito sa walang patid na mega price hike. Yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment, we can do it via digital payment. Pwede mag-issue ng check kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Pero siguro, mas maginhawa, mas easier, it's more practical. Pag as much as possible ang gagawin natin ay digital payment. Ayon sa Pangulo, hindi lang ito para sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Bukod sa bus operators, 10,000 piso rin ang matatanggap ng mga operator ng Modern UV Express at Modern Jeep, habang 9,000 piso naman sa operator ng minibus, 5,000 piso naman sa traditional jeepney at traditional UV Express operators, at 1,500 pesos naman sa TNVS operator. 5,000 fuel subsidy naman ang naghihintay sa mga driver ng bus, minibus at traditional at modern UV Express. 1,500 pesos naman sa traditional jeepney at TNVS drivers. Paglilinaw ng DOTR, mas mataas ang matatanggap ng mga operator dahil sila ang nakatoka sa maintenance at pagpapagawa ng mga sasakyan. Wala rin sila sa ipinamamahaging ayuda ng DSWD sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS. Si Juliet na may 80 bus sa Metro Manila, sinabing operator ang sumasalo sa bigat ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi driver ang naapektuhan kasi sa operation ng bus, ang driver walang pakialam sa expenses namin, sa overhead expenses. Wala. Sila may sweldo sa amin, sa kami malugi o hindi, we will give them their salary. Sana, ang request namin sa Presidente, bigyan kami ng programa na kasi parang tingin namin tatagal ang US-Iran war. Una nang nagbawas ng biyahe ang mga provincial bus sa PITX dahil lugi raw sila sa mahal ng petrolyo. Sa bahagi ng DSWD, mga TNVS driver ang nakaschedule na bigyan ng ayuda ngayong araw. Ayon sa ahensya, kinuha nila ang mga pangalan na benepisyaryo sa listahan ng LTFRB na mula naman sa mga transport network company. Hindi ho DSWD ang gumawa ng listahan. Kaya kung meron kayong dapat puntahan ngayon or so to speak, meron kayong dapat sigilin ngayon, singilin natin mismo yung mga TNC nyo o yung mga kumpanya nyo na may hawak sa inyo. Julius, balik tayo doon sa usapin ng fuel subsidy. Aminado ang DOTR na pinagkakasya lamang nila yung 2.5 billion pesos na pondo nga para sa fuel subsidy. Pero si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na raw mismo ang nagsabi na bukas ang pamahalaan na magdagdag ng kinakailangang pondo para nga masiguro na mabigyang alalay ang ating mga tsuper at operator sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At kung sakali nga na yung ilan sa mga TNVS drivers at iba pang mga tsuper sa iba't ibang mga uri ng transportasyon sa bansa ay wala sa listahan, wag daw mangamba dahil maaari pang madagdagan yan dahil patuloy na ina-update ng LTFRB ang listahan nito. Arles, hanggang kailan mamamahagi ng fuel subsidy ang DOTR? Sa ngayon, Cheryl, first day lamang yung kanilang pamamahagi ng fuel subsidy. Hindi pa definite kung hanggang kailan sila mamimigay. Pero at least for today, priority nila na mabigay na nga or ma-release yung fuel subsidy ng 216,000 na mga tsuper at operator kung saan sa 2.5 billion pesos na budget
460 million pesos agad yung mababawas dyan. No? And then kailangan daw abangan ng mga operator at ng mga driver kung kailan naman yung magiging schedule nila para doon sa mga nais na maging cash yung fuel subsidy na kanilang matatanggap, syempre sa pagtutok pa rin sa mga development at updates na ibibigay ng DOTR. Share. Arles, kabilang din sa apektado ng oil price hike ay yung mga airlines na ipinapasa sa mga biyahero ang bigat. Ano ba ang plano ng DOTR sa mga eroplano o sa mga airport? Julius, hindi naman pikit mata no, ang DOTR sa mga pasahero din natin syempre at sa mga airline companies at syempre kahit yung mga sumasakay ng RoRo. No, kaya binibigyan din nila ng aksyon ang concern na ito, no, ang pangamba ng publiko syempre, no, dahil patuloy at posible pa din yung pagtaas ng pamasahe sa eroplano, gayon din sa mga RoRo. Kaya epektibo sa April 1 at 2026 ang CAAP na mismo ay babawasan yung aeronautical fees ng 50%, no, at bababa dito bilang resulta nito ay bababa nga yung passenger service charge or yung mga terminal fees na tinatawag dahil ito din kasama, Julius, no, yung mga eroplano mismo sa mga kumukonsumo ng petrolyo dahil yung jet fuels ay hindi rin naman pero ang halaga nito. No, magbibigay naman ng diskwento yung mga RoRo companies, yung mga dumadaong na syempre no, yung mga bahagi ng Philippine Ports Authority o yung mga miyembro nito. At syempre, marami pa daw na mga programa ang pinaghahandaan at pinag-aaralan ang DOTR dahil hindi pa sigurado kung ang pagtaas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw ang magiging huling pagsirit ng presyo nito sa merkado. Julius at Sharon. Maraming salamat, Arles de los Santos. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.